Ayan mga lods, at dumami na naman yung nandito sa cage at dinagdagan ko pa uli. Ano na, totally yung nasa isang cage, ano yan, na inubos ko na pati yung sa taas. Yan, nilagay ko na yan dyan. Tapos pati yung mga ano, siguro mga ano, mga bukas, huliin ko na rin yun mga yon. Para hindi ako magahol mga lods, ano. Pagsamasamahin ko muna para pag-alis ko hindi masyadong mahirapan si Commander. Ayan, ngayon ano, nagtanong, although lagi ko namang nasasagot tong mga to, yung mga katanungan na to. Siguro nasagutin ko pagkatapos ng intro mga lods. Magandang araw mga lods. Ayan, nagpakita na naman si Don Quito. Ayan, inunti-unti ko na sila mga lods. Totally, kahapon naglipat ako. Ngayon, naglipat na naman ako. Yung mga nasa cage sa baba na yun, ubusin na natin yan. Lalagay na natin dyan. Kasi ano naman na eh, kaya naman nila. Ngayon, kung medyo may kumbaga pinakabunso sa kanila, ano na yan, bahala na yung mga kuya at ate nila na magsubo sa kanila. Pero sa tingin ko ano eh, kaya na nila kasi nung kanina pinagmasdan ko yan eh. Habang ano, nung natapos ako maglipat, nakita ko okay naman eh, nakakadapo naman sila sa mataas. At saka ano yan, hindi na masyadong delikado gaya ng sabi ko nga, wala na masyadong mature dyan. Tapos kanina inalis ko na rin yung ano, yung nakita rin nga ni Lodson eh, yung jumbo, si Giant. Ayun, inano ko na, nilagay ko sa tag nito sa breeding cage. Kaya lang medyo parang may mali ako doon kasi aalis nga ako, baka mga pabayaan. Kaya baka ano, ibalik ko siya uli dyan, yung Paris na yon. Ayos sana eh, pagka ano ko, yung kak maano eh, aggressive eh. Kaya lang aalis tayo mga lods eh, kaya pagbalik na lang natin siguro. Yan, gaya ng nakikita nyo, may isa-isa ko na yan na talagang ano na, yan, nakawala pa. Ganun talaga mga lods pag ano, naglilipat. Yan, ano na natin yan, malaki naman yung cage na yan eh, kailangan natin gawin to kasi para maingatan natin yung ano, yung ating mga alaga. Yan. Tapos ano, pati siguro yung mga African, yung African naman ilalagay ko mo, di ba, nasa bilog silang cage. Yung pinanggalingan ng mga to, yan, yung cage na nakikita nyo, ilalagay ko muna sila dyan temporal. Yan, para ano, para ibig sabihin ano, hindi mahirapan yung magpapakain kasi aalis ako saglit eh. Yung saglit na yun mga lods, baka abutin ako mahigit sa linggo eh, mahirapan. Kumbaga i-compress ko muna sila para hindi mahirapan yung ano, kasi sabi ko nga dun sa apo ko, tulungan mo yan si nanay para hindi siya ano yan, bibigyan ko muna silang obligasyon na ano naman sila eh, pang hapon naman ang pasok nila eh. At doon sa bunso namin eh, ano, si Tantan, ano, abutan siya ng tubig ni nanay doon sa bubong kasi may agdan naman yun eh. Yeah, sa'yo magdilig. Ano naman yung dilig nun? Alternative naman yun, hindi naman araw-araw yan. Pag umulan makakalibre pa siya. Tapos yung pakain naman, ako kaya lang naman ako nagtatagal kasi tumatanghod pa ako kaya naabot ako isang oras. Pero palagay ko pag si Mrs. yan, ano, mahaba na yung 15 minutos. Yan, o baka mas maiksi pa. Kasi siya basta nagpakain yan, sabay lock, baba na yun. Kaya ako kasi siyempre may kasamang ano yun, minsan nagbibideo pa ako kaya matagal. Yan, tapos iano ko na yung ano mga lods, diba yung sabi ko itong January na to magpaparapol tayo. Ano muna mga lods, pagbalik ko na para hindi tayo ano,
Kasi baka magkamali ako eh. Di ba, no? Pag nagmamadali kasi, lamang yung pagkakamali. Ang gawin natin, pagbalik ko na lang. Yan. Kaya comment lang kayo ng comment. Tapos, pagbalik natin, yan, ano na natin kagad yun. Ibola natin. So, pansamantala, dun muna tayo magbablog sa sa probinsya. Ang iba-vlog natin doon, siyempre, yung gaya ng sabi ko nung nakaraan, yung bakod, tapos yung mga pagkain ng ating mga alaga, mga lods. Mag-aano tayo ron. Ipapakita ko sa inyo na talagang, kumbaga, face to face na kung ano-ano yung mga pwede. Yan. Ano natin yun, habang gumagawa kami, magbablog ako, mga idol. Isisingit-singit natin yun kasi naman yan eh. Ang pagbablog naman, hindi naman kalahating araw yan eh. Ano lang yan, matagal na nga isang oras eh. Pero ewan ko rin kasi sa probinsya medyo maraming doon. Malawak yung ibablog natin. Kaya siguro kahit mga kalahating oras yan, magano tayo. Pictures natin yung lugar namin. Tapos ang tawag nito, tayo, papakita tayo ng mga pagkain ng mga kids. Yan, totally, hindi lang sa kids to mga kids, pati sa tao pwede yun eh. Lahat ng pwede para sa mga nasa probinsya kasi baka mamaya hindi nila alam na kinakain ng ibon yun. Yan. Dedicated sa mga yan, sa mga may mapagkukunang mga medyo may bukid-bukid po, kaya yung may bakantid lote, kahit nasa syudad ka, yan, baka pwede yun. Pag may kahawig, di pakain mo, hugasan mo lang pag medyo, para at least malinis. Yun ang gagawin natin, mga lods, sa probinsya. Ngayon, ang nakikita ko pa rito, baka may kasamang bulakbol, mga lods. Ibig ko sabihin, bulakbol, may kasabang layas to, kasi, yan si Bernard, may may motor to eh. Baka mamaya ang mangyari sa amin nito, sa umaga maglalakwatsa kami. O kaya sa tanghali, yan, mga ganun. O kaya sa hapon, yan. Yan ang mangyayari niya, para ko lang nakikita, mga lods. Kaya yan, sana pag nagano tayo ron, tapusin niyo yung video, mga lods, para makita niyo yung yung lugar namin. Yung mga lugar na mga kapatid ko rito, yan, yung pagkukuha ko ng kawayan, tapos yung pagtatayuan natin ng bakod. Yan, natin yan, pipictures natin yan para, yung pagkuha ng kawayan, di ba, tapos yung pagtabas, paghakot, dyan sa bahay ni Bernard, tapos yung lilinisin kasi yan eh, pagsibak, pagputol, pag-assemble, lahat. Basta, natin yan. Tapos, manaka-naka, tayo, pipictures natin yung mga kinakain ng ibon, tsaka, siyempre, kinakain din ng tao. Yan. Kumbaga, medyo muna yung vlog natin ngayon, mga lods. Medyo, maaaring hindi ako makapagpakita ng ibon. Iba, Pero rin, tingnan ko rin, kasi sabi ni Bernard, may mga kakilala siya dyan na may mga ibon, i-pictures natin. May panahon tayo, i-vlog natin para para na maiba yung ambience ng ating video, Sabihin, ipapakita ko na sa inyo yung mga pagdating ng araw, gano'n ang i-vlog natin dyan, mga lods, yan. Kumbaga, pag nandyan na ako talaga, ang i-vlog natin, pasyal, yan. Pasyal na may halong hahagilapin natin yung may mga ibon dyan. Mag-aano tayo. Siguro may mga pet market dito na malapit, yan, i-pictures natin. Para para makita nyo rin yung lugar ko kung gaano katali itong lugar na to, hindi naman sa hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, mga lods, Siyempre, lugar natin yan, tatangkilikin natin. Maliit pa ako, mga lods, maganda na yung lugar na to.
Lalo na sa Angeles dati. Yung, ano na siya eh. Yung sa may Angeles, syudad na yan eh. Kaya nung napunta akong Maynila nung araw, ano eh, sabi ko, parang mas maganda pa sa amin. Kasi syudad na siya, mga lods. Tapos yan, sa nanay ko yan, yung sa Dao yan, yung baryo na yan. Total, hindi naman kami original talaga dyan, mga lods, na nakatira sa bukid. Hindi. Ako, laking syudad talaga ako sa, ano, sa Angeles. Tapos yung nanay ko, sa syudad pa rin yan, yung lugar namin talaga, nung buhay pa yung tatay ko. Ano talaga yan, nakatira kami sa city, kumbaga sa Dao. Eh, di ba, no? Syudad dyan. Kaya lang, siyempre, nung nawala si daddy, daddy, ano na, nung nawala yung tatay ko, siyempre, medyo nahirapan yung nanay ko. So, talaga, may kabuhayan kami nung kaso na lugas nga lang. Medyo, masasabi ko, hindi marunong mag-manage si nanay kasi nanay ko sobrang bait yan eh. Ewan ko kung nakwento ko na sa inyo yun na nagtitinda kami dati ng mga ano, yung mga baka, yung karne ng baka, mga oatmeal, basta mga imported goods yung iba. Tapos pag may ano, may nakita siyang pamilya, nakakilala niya na ano, walang ulam, bibigyan niya yun. Tapos so, sige, suto na kayo, sabi niya, saing na kayo para makakain. Tapos hindi gumagalaw, naalala ko yun eh. Yan, shout out sa ano, sana buhay pa yung mga kasabayan ng nanay ko na yun, ano? At sana makapanood nila. Ano yun, hindi sila gumagalaw. Sabi niya, Mare, ano ka na, saing ka na. Yung pala mga lods, walang pansaing, walang bigas. Ano gagawin ng nanay ko noon? Bibigyan ng pera yun. Oh, sabi niya, bili ka ng bigas ngayon. So may bigas na, ay may ulam na, may bigas pa, mga lods. Kaya ako, maliit pa ako. Na ano yun, nakita ko yun. Ito lang may share ko lang mga lods ha. Kasi magbabago yung konting vlog natin. May share ko lang para makita niyo yung background. Yung pinanggalingan ko, tsaka yung lahi. Diba, no? Sa side ng nanay ko. Yan, ganun yung nanay ko. Kaya ako, bata pa ako, hindi ako nagtaka nung bumagsak yung negosyo ng nanay ko. Kasi dati may grocery na kami. May tindahan. May bahay kami. May sasakyan pa nga kami dati. Mga kabayo, kambing, dami. Pero yun, naubos. So hindi ako magtataka ron kasi ang nanay ko, ano yun eh, sobrang bait. Hindi marunong humindi yun. Kaya ayun, hanggang sa nung napunta na kami dyan sa yan, yung baryo na yan, ipapakita ko sa inyo sa probinsya na yan. Ano na, kubo na lang yung bahay namin. At kaya lang naitayo yun, nagbenta kami ng inanay ko nagbenta ng ari-arian yun. Mga gamit sa bahay, ay mga sopa, mga yan. Mga aparador, di ba? Mga mebles nung araw, mga ano yan eh, mga matitibay. Yun yung pinantayo ng kubo. Minsan gusto ko sana i-picture yung pinanggalingan namin, bagamat wala na yung kubo. Nakatira doon, grocery na. Kaya lang nahiya lang ako eh. Hindi ko ma-picture pero siguro pag nandun ako, pag naalala ko mga lots, ilalagyan ko na lang ng araw. Na yan, sasabihin ko yan yung dating kubo namin. Napakaganda ng sentro yun eh. Kumbaga sa sa likuan daan siya talaga. Ayun, sakto yung nakabili. Tinayo niya ng tindahan. Talagang maganda talaga siyang gawing tindahan. Total, hindi na nga tindahan, parang grocery. Diyan sa baryo na yan. Kaya naalala ko lang mga lods kasi kaya kami napunta dyan. Yan, dahil sa stepfather ko tsaka sa nanay ko. Kasi mahirap ang buhay. At saka nung natira kami dyan mga lods, yung baryo na yan, walang ilaw. Basta wala. Biya nyo pag nandun na ako sa probinsya, ikukwento ko sa inyo yung pamumuhay namin doon. Ngayon kung may pumahikayat ko si Utol tsaka yung ibang mga ko doon
Ito, medyo nahihiya ako kasi mga ano na yun eh. Yung iba, magaganda na buhay. Talagang may mga kaya na. Mga kapabata ako. Ano yan, mahirap ang buhay dyan nung araw sa probinsya namin. Ngayon na lang umano, kumbaga parang umayos ang ano. Yung tinasabi kong mahirap, ano siya, walang ilaw. Yan. Walang mga masyadong tindahan dyan. Tindahan yata dyan nung araw, 2 lang yata o 1. Tsaka hindi uso pera. Hindi uso pera namin dati dyan. Pinaka-merienda namin, yan, punta ka sa bukid. Yan, ano ko yan, ipipictures ko yan. O, ikukwento ko sa inyo. Yung mga pamumuhay doon, magbablog tayo ron ng ano. Sana hindi tayo masyadong busy, ano yan. Kukwento ko yung talambuhay ko dyan sa probinsya na yan, mga lods. Pero pondamin tayo, ano muna, mga lods. Medyo ano tayo eh. Kasi ang isip ko nandun na eh. Naka-mindset na ako ng mga lods. Kaya kahit nandito pa ako, ang isip ko nandun na. Ipaplano na sa gagawin, sa ano, yun, yan. Ano yung pag-vlog natin. Kaya yun, nabubuksan ko to. Pag nandun na tayo, ano na. Pag nakauwi na ako. Mga linggo o lunis, uwi ako. Yan, manaka siguro, ano. Kasi ang target ko talaga, 1 linggo ko ron eh. Kaya yan yung ano natin, mga lods, abangan nyo. At tapos yung mga nag-aabang ng ano, mga lods, yan ha, yung parapol na huwag kayong mag-alala. Iaano natin yan, ibobola natin. Yan, nawala na tuloy ako dun sa sasagutin natin. Although lagi ko namang ano to, maraming nagtatanong ng ganito. Yan, sagutin na nga natin mga idol. Si Jerry Blumenia, yan. Shoutout sa iyo, Lods. Ang tanong niya, ilang buwan ba, Lods, sabi niya, bago ihiwalay ang kids? Sabihin yung inakay, ano? Ano yan? Depende, Lods, sa, ano, sa breeder. Yung ano, yung sa kids o para kids. Depende yan. Kasi sa akin, ano, meron, ang bilis eh. Hindi pa kumpleto yung balahibo, bumababa na eh. Siguro tinataboy na nung ano, tinataboy na ng hen. Kasi iitlog na naman, kaya tinataboy niya yan. Minsan tinutukan niya para bumaba. Minsan ano niya yan eh. Talagang ginugulat niya para ano, bumaba. Ayun, mahusay ng mga breeder yan pag ganyan. Yung bata pa, bumababa na yung mga ano. Kaya minsan, nandun pa yung mga inakay, naglilimlim na mga lots. Ang dami ng itlog. Kaya mga ano lang, magugulat ka, mga 2 linggo lang, mamimisa na naman. 2 linggo o 3. Kasi ano, ang bilis niyan. Ano siya. Meron naman, ano, kumpleto na. Ayaw pang bumaba, lumilipad na nga, nandun pa sa nest box. Yan. Depende yan, Lods. Pero pinaka-maximum ano eh. Ako napansin ko, kulang 2 buwan. Yan, nandun pa sila sa ano, sa punjay ng nanay nila. Yun yung pinaka ano. Hanggang ngayon, meron dito, dinukot ko na nga lang eh. Kasi ano na eh, nung binitawan ko, lakas na lumipad eh. Pero nandun pa rin sa nest box. Kaya tuloy yung ano, yung hen, hindi pa makaitlog. So medyo ano yun. Although okay lang naman yun. Lalo na kung marami ka naman na kagaya ko, no? Kung naibuga naman ng ano natin, okay lang yun sa akin. Pero pag medyo konti ang ano mo, gusto mo magbuga ng magbuga eh. Ano yun mga lads, ang pinakapayo ko, ano? Kasi mga ganito, tamang ano yan eh. Minsan mga ganyan tanungan, ano eh. Parang tamang init eh. Gusto makababa, matingnan na yung mga inakay, tapos lilimlim ulit, di ba, no? Minsan ganon. Ano yan, huwag nyo puwersahin yung mga, ano nyo, mga alaga nyo, mga lots. Kasi ano yan eh. Baka mamaya, ano, malos siyang agad. Ako totally dati, nakaka-4-5 eh. Pero ngayon, ano ko na. Dati, sabay kong pinapakawalan sa flying kids. Pero anong bandang huli, medyo may estilo na ako. Ang ginagawa ko, ang pinapalitan ko lang yung ano, yung hen.
Yung kak hindi, kasi yung kak naman, hindi naman masyadong ano yan eh. Hindi naman ganun kapagod yan. Napapagod lang yan pag yung nagpapakain. Although, majority ng nagpapakain dyan, yung ano, yung hen. Pero yung kak, hindi naman ano minsan yan. Pero may kak na masipag. Masipag magpakain. Susubuhan niya pa yung pares niya. Tapos susubuhan din yung mga inakay niya. Pero meron naman tamang ano lang eh. Ano ba yung tamang senyorito? Basta nagsusubo siya pero ano, hindi ganun kasipag ano. May ganun. Kaya ano yan, nung natuto ako na pinapalitan ko lang yung hen. Ayun, nag-iba-iba na ng mutation yung mga ano ko. Yung mga alaga natin. Yun, ganun lang yan, Lods. Kaya ano yan, depende yan. Walang eksaktong ano yan. Pero pinakamatagal na dyan, kulang 2 buwan. Kasi yung 1 buwan, wala pang masyadong ano yan eh. May balahibo na yan, pero hindi pa complete. Pero sa 1 buwan kalahati, yan, medyo ano na. Kaya lang, medyo hindi pa malumilipad. Kaya, siguro maximum 2 months. Talagang lumilipad na yan. Pero yung pagbaba niya, maximum 1 buwan kalahati. Yun, tapos pag medyo kumakain na siya, ako, pag nakita ko ng 2 hanggang 3 araw, okay siya nang kumain, marunong na talaga. Nilalagay ko na yun sa nursery o flying kids nila. Kasi nakahiwalay pa yan eh, mga bagong hiwalay, bagong baba. Nihiwalay ko yun, pag inalis ko ron, nihiwalay ko kasi di pwedeng makipagsabayan sa mga matatanda yun, magugulpi sila. Kailangan pagsama-samahin mo yung halos magkakasing edad o may konting matanda mo, konti lang. Ganon yan, Lods. Yun yung sagot ko sa iyo, Lods. Jerry Blue Blomia, Buemia, yan. Hindi lang ako, mga Lods. Medyo kulang sa kape, napipilipit. Ayan, Lods, shout out sa iyo. Tapos si Kevin Kasapaw, yan. Sabi niya, good afternoon, Lord. Sabi niya, yung kids ko hindi pa ulit nag-meet ulit, sabi niya. Tapos hindi pa raw nagbembang. Mga inakay nila, malaki na nga. Mga 2 buwan na. 2 buwan na sila, hindi pa nila sinusundan, Lord. Sabi niya, ito, tamang inip din niya, si Idol. Si Kevin Kasapaw, yan. Halos parehas yung halos parehas yung tanong nila, magkaiba lang ng ayan, sakto yung sinabi ko kanina na depende sa breeder. Ayan, patunay si Kevin Kasapaw, yan. Makikita nyo naman yung niya, yung comment niya nasa kasi ito eh, nasa comment section. Makikita nyo yun, mga Lods. Pag nasa comment section, madali kong madaling masagot kasi nakikita kagad. Pero minsan sa messenger, minsan ilang araw bago ko makita eh. Dahil sa dami ng pumapasok doon, iba-iba yung transaksyon. Mga kausap, yan. Minsan 2, 3, yan. Minsan nalilito ako ng nalilito ako ng pagpasa ng sending eh. Napupunta sa kabila. Gaya nangyari kay Lods Mark Jovan. Sa kanya ko na-send yung isang kausap ko. Although hindi naman usapan sa hindi ibon. Ibang usapan ng namin. Na-send ko sa kanya tuloy. Yan. Kaya ka na, Lods. So ayan, Kevin Kasapaw, yung sagot ko sa iyo. Hindi ko pa pala nasagot. Yan, may ganyan talaga, Lods, kaya nasabi ko sa iyo, di ba, ganun talaga. Bali yung breeder mo, talagang may mga ganyang breeder na matagal. Minsan nga nakababa na yan, naiwalay mo na eh. Talagang lumilipad na, nakuha mo na yung
mga inakay nasa flying cage ha, hindi pa rin iitlog yan eh. May mga ganung ano, ikumpara mo dun sa ano, yung mabibilis, baka ito nakadalawa na, siya isa pa lang. Ayan, ganun yan. Hindi ano yan, hindi maiiwasan yan, may mga ganon. Kahit naman sa tao, ganon mga lods eh. May mabilis mga anak, yan, kagaya ni Mang Kanor, di ba, no? Meron namang ano, na mabagal. Di ba, no? Ano yan, depende na lang yan sa, ano, sa breeder. Kasi kahit anong husay nating mag-alaga, eh kung ganun talaga sila yung estilo nila, pinapalaking maigi mo na, ibig sabihin, maano yun. Sinisiguro niya na okay na talaga. Ano yan, tiradang wild dyan, yung ano, yung ganyang breeder. Oh, baka magtaka kayo, bakit ko nasabi yun. Tiradang wild dyan, kasi ang mga kids, pag sa wild dyan, ito yung sa pagsusuri, ano, talagang sinisiguro niya na kaya na. Mag-observe kayo sa mga ibon, kahit ibang ibon. Lumilipad na yung mga inakay nila pero sinusundan pa rin. Mag-research kayo mga lods. Yan. Ano yan? Hanggat hindi nakikita ng magulang niya na talagang kaya na niya, hindi iwanan niya kahit malakas na lumipad dyan. Kumbaga, under training pa rin. Parang ganon. Under observation. Pag nakita nilang okay na yan, saka nila iiwanan, pababayaan na yan, magsasarili na yan. Ganun yun. Kaya yung sa'yo kebit ka sa apaw, tiradang wild. Yung ano mo, breeder. Yan. Yung iba naman, tiradang ano naman yun, mga captured. Alam nila na may ano naman eh. Parang ganun. May pagka-similarity. Yan. Although, yung sa'yo, tiradang wild dyan. So yun yung sagot ko sa lots. May ganun talagang breeder, may mabilis, may mabagal. Pero kung ako tatanungin nyo, okay lang yan eh. Alam mo kung bakit. Hindi masyadong malolos ang ibon. Kasi di ba, no? Sabi mo nga, 2 buwan na. Hindi pa sila nagbebembang. Hindi malolos yan. Ngayon, may ano dyan, may sikreto rin dyan. Baka mamaya, parang yung sinagot ko dati, parang tao, napilitan lang, ano, ayun, nabengbang niya, nagkainakay, pero hindi niya talaga type. Baka minsan ganun. Kasi minsan, ano rin yan, pumupuso rin yan, mga ibon na yan eh. Parang napilitan lang siya, kasi tawag ng kalikasan yan eh. Pero pag okay na, wala na, ayaw na. Kasi may mga ganun ako eh. Parang napakatagal nilang umulit. Kaya minsan sabi ko marami na akong ipon, bakit ako magtitiis, di ba? Kaya ginagawa ko, inaano ko, pinapalitan ko. Ayun, tapos yung ano naman, yung matagal mag-breed na yun, pag naipasa mo naman sa ibang ano, yung ibang cock, pinares mo, ang bilis naman. So, ibig sabihin, type niya yun. Yan, ganun lang yan mga lods. Kaya huwag kayo magtaka sa ganyan, may mabilis, may mabagal, mga idol. Ayun, yun lang muna siguro mga lods. Totally hating gabi ngayon para bukas ko i-upload yan. Napahaba na kasi napakwento tayo. Okay mga lods, siguro hanggang dito muna at maraming salamat. Bye bye.